misteryosong isla ng Siquijor, may tinatago umanong ganda sa kanilang mahiwagang karagatan. Nandito nga tayo sa Siquijor, no? Ito yung tinatawag na The Healing Island or Mystical Island. Since nandito rin tayo, bisitahin na rin natin yung kanilang pinagmamalaking shoreline at yung coral reef. Sakay ng speedboat, bumiyahe kami ng kalahating oras bago marating ang diving spot. Nasa halos 20 dipa ang lalim ng aming sisisirin. Bukod sa maliliit na isda, kapansin-pansin din ang matitingkad na kulay ng mga koral. Nakita ko na ang nagtatago rito, ang isang banded secret o walo-walo. Sa Pilipinas, binansagan itong walo-walo dahil sa paniniwalang posibleng mamatay ang taong natuklaw nito sa loob ng 8 segundo, 8 minuto o 8 oras. Sa ngayon ay wala pa raw antivenom para gumaling sa tuklaw ng walo-walo ayon sa RITM. Ang mga walo-walo ay hindi basta-basta umaatake sa tao. Mahalaga lang na umiwas at huwag hawakan ang mga ito. Sa aming patuloy na paglangoy, isang mahiwagang tagpo ang aming nakita. Sa pagitan ng seaweeds o damo ng karagatan, nakatago ang tumpok na itlog ng mga pusit. Maya-maya pa, nakakita ako ng kakaibang uri ng isda. Ito ang tinatawag na seahorse. Hindi gaya ng ibang mga isda, ang mga seahorse ay lumalangoy ng patayo. Dahil ito sa kanilang dorsal fins o palikpik na nasa likod na ginagamit nila para umusad. Kapansin-pansin din ang spikes o tusok sa kanilang katawan. Ginagamit naman nila ito bilang depensa sa kanilang kalaban. Ayon sa pinakahuling tala ng Project Seahorse of the Philippines, halos nasa 5 milyong seahorse ang iligal na naibebenta taon-taon sa ibang bansa gaya ng China. Ginagamit daw ang mga ito para sa tradisyonal na medisina. Sa isla ng Siquijor, matatagpuan umano ang isda na ito. Relax na relax sa kanyang paglangoy. Pero maganda man sa paningin, hindi raw ito pwedeng kainin. Ito ang nakalalasaw ng pufferfish o butete. Ang kanilang superpowers, may laso na tinatawag na tetrodotoxin. Isang kemikal na matatagpuan sa balat at laman loob ng mga butete. Sa 3 beses na pagsisid ng aming grupo, namangha ako sa yamang dagat ng Siquijor.
Sa Siquijor, makikita ang bakasyonistang sailfish lizard o ibid. Isang uri ng reptile na karaniwang makikita sa Pilipinas. Sa ganda ng talon, tila nahihiyang pumunta ang ibid. Takot sigurong masita sa kanyang pagbisita. Kaya bumalik na lang siya sa kanyang lungga. Pagkagat ng dilim, bumalik ang aming grupo sa mga bahura. Ayon sa grupo ni Lamar, may ilang marine wildlife na mas aktibo sa gabi. Nagpe-prepare tayo para makita kung ano naman yung behaviors ng mga animals kapag madilim na. Sa ilalim, dalawang pawikan agad ang nakita namin na tila naghahabulan. Kapansin-pansin din na may mga isdang sumusunod sa isang pawikan. Posibleng kinakain ng mga isda ang mga maliliit na microorganism na dumidikit sa katawan ng pawikan matapos itong kumain. Mutualism ang tawag dito. Nalinis na ang katawan ng pawikan, nabusog pa ang isda. Kung may mga lamang dagat na aktibo sa gabi, may mga nilalang din na piniling magpahinga gaya ng flying gurnard. Isang uri ng isda na nabubuhay sa mga tropikal na bansa gaya ng Pilipinas. Tinawag itong flying gurnard dahil sa malapad itong palikpik. Pero wala itong kapangyarihan na lumipad at lumutang sa hangin. Maya-maya pa, isang nilalang ang nagpakitang gilas. Mapapatras ka sa talas ng kanyang mga sipit. Ito ang animo ni hermit crab na mukhang naghahari-harian sa mga koral. Maingat niyang binabantayan ang kanyang teritoryo. Dahil dito, naninirahan at kumukuha ng pagkain. Ayon sa eksperto, iligal na pangingisda, gaya ng cyanide fishing at madaming turista sa lugar ang karaniwang banta sa yamang tubig ng isla. The threats to the marine biodiversity of Siquijor can include the more general ones like global warming, ocean acidification, but also coastal development and pollution, and the overfishing of more juvenile species of fish in the shallow waters, not having chance to be able to reproduce to restock the population. Although less common yung blast fishing, may mga ilan pa ding insidente na pwedeng magkaroon ng long-term effect sa mga bahura at iba pang coastal habitats. Later on, baka makapekto din ang coastal development, mga resorts at iba pang infrastructure na sisira sa integrity ng baybaying dagat. Pwede ring makaapekto ang tinatawag natin na unregulated tourism activities kagaya ng pangkurahe sa mga bahura, mga snorkelers at divers na nasisipa o nasisira ang mga bahura. Matapos ang aming pagsisid, Grabe, kakaiba yung mga nakita namin underwater. Yung ibang mga isda nakita namin tulog na. Papahinga na, nagtatago. Pero may mga ibang aktibo, halimbawa ng mga crabs. Spanish dancer na napakalaki, the biggest I've ever seen. Ang dami pa kung ano-anong activities underwater. tila isang mahika ang pagsisid sa kanilang karagatan. Naramdaman ko ito kung bakit mahiwaga ang kanilang yamang dagat. Iba talaga pag dive sa gabi, mas unusual doon sa mga nakikita natin sa umaga. At saka parang mas aware ka sa mga surroundings mo. Na dati hindi mo sila pinapansin. Ngayon, you would want to notice them. Kung nagbabalak na bisitahin at sisirin ang misteryosong isla ng Siquijor, mahalaga na marunong rumespeto sa mga buhay ilan na naninirahan dito. Dahil kung mawawala ito, hindi nito magagampanan ang kanilang tungkulin.
para mapanatiling mayaman ang biyaya ng karagatan, hindi lang para sa mga hayop, kundi na rin pati sa mga tao. Maraming salamat sa panonood ng Born to be Wild. Para sa iba pang kwento tungkol sa ating kalikasan, mag-subscribe na sa GMA Public Affairs YouTube channel.